guys, welcome back. So ngayon po gagawa po tayo ng ube halaya. Ito po ay 1 kilo ng ube halaya na napalambot na po natin at binalatan. At gagadgarin lang po natin ito. At ito na po yung mga nagadgad nating ube halaya. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng gata. Ayan, ito po ay 1½ cup ng gata ng nyog, yung puro po. At maglalagay lang din po ako dito ng 1 latang condensed milk. Yung 1 buong lata na po yan. Maglalagay din po tayo dyan ng evaporated milk pero mamaya na po yun. Kung gusto niyo po ng mas matamis, pwede po kayong magdagdag ng sugar, pero para sa akin po, okay na po yung tamis na nanggaling sa condensed milk. At ngayon naman po, maglalagay po tayo ng 1/4 ng butter. Dito po gumamit po ako ng unsalted butter. I-melt lang po natin siya at once melted na, maaari na po natin ilagay yung ating ube halaya. Para mas lumabas yung lasa ng ating ube halaya, maglalagay lang po tayo ng 1 kutsara ng ube flavor. Pwede rin po kayong maglagay ng vanilla kung gusto ninyo. Or pwede rin kayong maglagay ng food coloring kung gusto nyo pang mas matingkad talaga yung kulay ng pagka-ube niya. Pero dahil maganda po yung ube halaya natin, tingnan nyo naman, di ba? Kitang-kita nyo naman. So, hindi na po natin kailangan ng food coloring dyan. At ayan na po, nilalagay ko na po yung evaporated milk. Dahan-dahan ko lang po siyang ibinubuhos. Baka po may magtanong bakit po dahan-dahan. Kasi po tinatansya ko pa siya kasi ayoko naman na masyadong lumabnaw yung ating ube halaya dito. Haluin nyo lang po siya ng haluin. Medyo nakakangawit po talagang gumawa ng ube halaya pero ganyan po talaga ang paggawa niyan. Halo lang po ng halo para hindi po yan manikit. At para magpantay na rin po ang pagkakaluto nito. Ako po, ang gusto ko sa ube halaya ay yung parang meron pa akong nakakagat-kagat na ube halaya. Alam niyo po yun, hindi yung sobrang parang durog na durog. Gusto ko po ng texture. Doon po sa ating evaporated milk, nagamit ko po doon ay 3/4 po ng 1 lata. Baka po kasi may magtanong. Papansin niyo po, lumalabas na po yung sariling mantika na nanggaling po sa ating gata. Ayan po yung magbibigay ng mas masarap na flavor pa at magpapahaba ng shelf life ng ating ube halaya. So, mas maganda po talagang lutong-luto. Yung talagang kumakatas na po at nagmamantika na po. At ayan, ready na yung ating ube halaya. Pwede nyo na siyang ilipat sa inyong llanera or sa food container na available sa inyo. Pwede nyo po itong ipang negosyo. Ayan. Sana po ay nagustuhan nyo itong video natin today at sa mga hindi pa nakakapag-follow at like ng aking Facebook page at Instagram, don't forget to follow and like my Facebook page and Instagram. At dito naman po sa YouTube, salamat po sa mga subscribers ko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share this video with your friends. Thank you all for watching.